Hello po, mapagpalang araw ulit sa inyong lahat. Ito po ulit si Father Bien Dulfo CM sa atin pong kwento ng buhay. At muli po, inaanyayahan ko kayo na samahan niyo ako sa pagbasa ng ating pong ebanghelyo ngayon at ganun din ang kaunting pagninilay-nilay ukol po sa ebanghelyo. Ilagay po muna natin ulit ang ating sarili sa presence ni Lord. Nahandyan po siya sa ating mga puso at kasama natin siya sa ating pong buhay. At magsimula po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, marami pong mga bagay ang hindi namin naiintindihan sa aming kapaligiran, sa aming buhay, sa amin pong pananampalataya. Niwalagan niyo po ang aming isipan at pag-alabin ang aming mga puso sa pamamagitan ng pagbuhos ninyo sa amin ng iyong banal na Espiritu. At nang sa ganon, sa pagbasa ngayon ay mas maintindihan pa namin kung ano ang iyong mga inaasahan sa amin. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Some Pharisees and scribes came to Jesus from Jerusalem and said, "Why do your disciples break the tradition of the elders? They do not wash their hands when they eat a meal." He summoned the crowds and said to them, "Hear and understand. It is not what enters one's mouth that defiles the man, but what comes out of the mouth is what defiles one." Then his disciples approached and said to him, "Do you know that the Pharisees took offense when they heard what you said?" He said in reply, "Every plant that my heavenly Father has not planted will be uprooted. Let them alone. They are blind guides of the blind. If a blind man leads a blind man, both will fall into a pit." My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to thee, O Lord Jesus Christ. Napakaganda po ng ating pananampalataya, ng ating pagbasa ngayon, na muli ay inilalagay tayo ng ating Panginoon sa kung ano ang buod ng ating pananampalataya. Sa kung ano ang buod ng banal na kasulatan. Sa mga Hudyo po, makikita natin na importante sa kanila ang paglilinis, yung tinatawag natin na ritual cleansing. Kung kaya't makikita po ninyo na sa kanilang mga bahay, katulad ng nakita natin sa Ebanghelyo, na mayroong mga banga na puno ng tubig. At iyon po ay ginagamit para sa kanilang ritual cleansing. Bakit po kinakailangan ng ritual cleansing? Dahil po, marami silang mga bagay na tinitingnan na marumi. Halimbawa, pumunta ka sa palengke, may nahawakan ka doon ng mga bagay na marumi. Kinakailangan pagpasok mo sa bahay ay mag-cleansing ka, maglinis ka. Dahil kung hindi, dahil ikaw ay naging marumi doon sa palengke, pagpasok mo sa bahay, yung pwede mong mga hawakan, yung pwede mong malapitan, katulad ng inyong pamilya, ay magiging marumi. At kung ikaw ay marumi, hindi ikaw karapat-dapat na pumasok sa templo. At napaka-importante po sa buhay ng mga Hudyo ang kanilang templo. Bakit? Sapagkat ito ang kanilang lugar ng kanilang pagsamba sa ating Panginoon. Kaya't dito sa ating Ebanghelyo ngayon, nagtatanong ang mga Pariseo, bakit hindi naghuhugas ng mga kamay ang iyong mga alagad bago kumain?
kinakailangan maghugas ng kamay. Ngayon siguro sa lalong-lalo na sa virus, sa COVID, kinakailangan po talaga. Pero kung minsan nakafocus na ang ating isipan doon sa bagay na yun. Halimbawa, kahit na po sa ating simbahan, meron tayong dress code. Yung mga babae na naka-spaghetti, yung mga naka-miniskirt, yung mga naka-short pants, yung mga litaw ang kanilang halos katawan, para bang hindi natin inaasahan na pumasok sila. O kaya, lalong-lalo na magkomunyon. Kuminsan po, may pakikita natin ang ating, o makukonfuse tayo, na sa pagsunod natin sa dress code, para bang kung minsan, hindi na natin nare-respeto yung tao. Hindi na natin nare-respeto yung kanyang kalagayan. Na, kumbaga, parang iyon na lang ang pinaka-importante. So, kung hindi ka sumusunod sa dress code, mas mababa ka sa akin. Parang ganon kuminsan ang ating pagtingin. At ganon din, kung hindi ka maghugas ng kamay, katulad ng ginagawa ng mga Pariseyo, at marami pang mga bagay na kanilang ginagawa, hindi ka karapat-dapat sa ating Panginoon. Kung kaya't sinabi ng ating Panginoon, hindi yung pumapasok sa bibig ang nakakapagparami sa Kanya, kundi iyong lumalabas dito. Sa iba pang parte ng Ebanghelyo, makikita natin kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Na sinabi niya, na ang lumalabas sa bibig ng tao ay iyong nanggagaling sa kanyang puso. At pwedeng iyong nanggagaling sa kanyang puso ay pagsisinungaling, pag-judge sa mga tao, adultery, kahalayan, mga bagay na hindi maganda. Mga bagay na masasama. Iyon ang makakapagparumi sa tao. Na muli sinasabi sa atin ng ating Panginoon, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng ganitong kautusan? Ito ay ginawa para mas maging maayos ang ating relationship sa ating Panginoon. Pero kung minsan, kung nakafocus na ang ating isipan doon sa mga bagay na iyon, at hindi na natin nakikita yung iba pang mga bagay na siguro mas importante, parang namamali na po tayo. So siguro sa tingin natin, halimbawa ulit, doon sa mga hindi nakakasunod sa dress code sa simbahan, gawin natin iyon na may respeto. Importante yung tao, hindi masyado yung kanyang damit. Nang ibig sabihin, kung tayo man ay lalapit sa kanila at sasabihan natin sila, huwag mawawala iyong respeto. Huwag mawawala iyong paggalang. Huwag mawawala iyong pagtingin natin na tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Na sa katotohanan tayong lahat ay hubad sa Kanya dahil kilala niya tayo through and through. So mga kapatid, siguro ang sinasabi ng ating Panginoon, balansihin natin iyong mga bagay. Ano nga ba talaga ang pinaka-importante? Ano nga ba talaga ang pinakabuod ng ating pananampalataya? At iyong mas mababa ang level sa mga kautusan, ilagay natin sila doon. Pero hindi nila dapat na masalin iyong mga essential na mga bagay. Maraming pong salamat mga kapatid sa inyong pagsama sa akin. Ulit, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, mahal na mahal niya tayo. At kahit na alisin niya ang lahat ng mga bagay na ito, ang matitira pa din ay yung kanyang pagmamahal sa atin. So ulit po, shout out sa mga sumusuporta po sa ating evangelization channel. Shout out sa mga nag-subscribe. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At lalong-lalo na po doon sa mga patuloy na nagsusuporta na lumago pa ang ating channel.
nang sa ganon ay maipahayag nating lahat ang ating pananampalataya, ang mabuting balita sa ating mga kapatid. Siguro po, pwedeng pakisend itong video na ito sa 10 sa inyong mga kaibigan sa Messenger. At invite nyo po sila na mag-subscribe po sa ating channel. Maraming salamat po. Ulit, sinasabi ko, I love you. God bless you. God protect you. Lalo-lalo na po sa COVID-19. At pagpalain kayo lagi ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bye-bye.